Napaluha sa inis si Venice dahil wala pa ring hotel at restaurant ang tumatanggap sa kanya. Maya-maya'y napatili siya sa tuwa nang mabasa ang mensahe mula sa LG Hotel. OMG, pasado ako sa interview at pwede na mag-start sa trabaho. Anya na napapalundag sa loob ng banyo. Mabuti nakaligo na siya. Nang makapagbihis ay kaagad siyang nagtungo sa LG Hotel lula ng taxi. At pagdating sa hotel ay pinapunta siya ng staff sa kitchen department office. Good morning, I'm Venice Laurel, the newly hired chef. Nakangiting bati at pakilala niya sa matabang babaeng Amerikana. Nakasuot ito ng black coat. Miss Laurel, are you informed to start your work today? Tanong nito, nilapitan siya nito na may hawak sa ilang patong na folder. Yes, ma'am. Nag-message sa akin ng HR staff at sinabing tanggap na ako at pinare-report ako ngayon. I'm Miranda, the kitchen manager. I got the newly hired kitchen staff files. Let me check if your name is here. Maya-maya ay may tumawag sa telepono nasa lamesa ng manager at sandali nitong kinausap. Pagkawan ay tinitigan siya nito habang binubuklat ang folder ng hawak nito. I'm sorry, Miss Laurel. I just got some details about your previous job and I can't accept you. This must be a misunderstanding on HR's end. Maya-maya ay sabi nito. Bigla siyang nadismaya at nagbabad siya nang tumulo ang kanyang luha nang may lalaking nakasuit na dumating. What's happening here? Tanong ng baritonong tinig ng lalaki. Bahagyang yumuko si Venice sa akalang wala ng pag-asa na matanggap siya sa trabaho. Sir, we're just fixing an issue with deploying the newly hired kitchen staff. The HR department hired someone incapable of working in our kitchen. Tagon ng manager sa lalaki. Whose newly hired are you talking about, Miranda? It's Miss Venice Laurel, sir. Her previous employer just called me and informed me that Miss Laurel faked her culinary diploma and some certificates. The restaurant had some cases of food poisoning because of her. Believing such a report without further investigation is prohibited in my company. You know that, Miranda. And for your information, I'm the one who hired Venice Laurel. Anang lalaki na nagpawindang kay Venice. Sa pagkakataong yon ay nag-angat siya ng muka at tumitig sa matangkad na lalaki. Nalaki ang kanyang mga mata nang makilala ito. Ito lang naman si Enzo Guerrero, ang anak ng may-ari ng LG Group. You hired her, sir? Mga untag ni Miranda. Yes, I've reviewed her resume and even checked her previous jobs myself. If you doubt her, meaning you're doubting my ability to choose the right employees for our company. Ani Enzo. Sorry, sir. I don't know. I'm just making sure we won't accept employees who might ruin the company's reputation. I understand, but be careful next time. Don't just believe without hearsay without enough evidence. I got it, sir. I will talk to Miss Laurel about her proper employment. Ani Miranda. And you apologize to her too. Yes, sir. Nawindang si Venice nang humarap sa kanya si Miranda at yumuko. I'm really sorry, Miss Venice, for my misjudgment. Napalunok siya at sinaglitan muna ng tingin si Enzo na nanonood sa kanila. I accept your apology, ma'am. Anya pagkuwan. Give her proper orientation, Miranda. Pagkuwan ay utos ni Enzo sa manager. Yes, sir. Hinabol ni Venice ng tingin si Enzo na paalis na, at habang tulala ay bumalik sa kanyang isip ang panahong palihim niyang hinahangaan ang binata. Schoolmate niya ito sa university kung saan siya nag-aral ng hotel management course. Ahead ito ng 1 taon sa kanya at kaklase ng dati niyang asawa. Miss Laurel, follow me. Maya-maya ay yaya ni Miranda. Kumistod siya at napasunod kaagad sa manager. Pumasok sila sa dirty kitchen. You're just 28, Miss Laurel. Are you sure you have enough culinary experience? Nagdududang usisa ng manager. Yes, ma'am. While I'm studying, I already work for my ex-husband's hotel and restaurant. And after completing college for my HM course, I studied a culinary course. Impressive. I got the false report from your so-called previous employer. Umigting ang kanyang panga sa gigil. Alam niyang ang kanyang ex-husband na si Elton ang may pakana ng lahat. Simula nang maghiwalay sila 6 months ago, ay ginugulo na nito ang job hunting niya, kaya walang tumatanggap sa kanyang application. I will do my best to be part of this company's success, ma'am. Anya nang makalapit sila sa malawak na kitchen pantry. Honestly, Sir Enzo is too picky when it comes to hiring the kitchen staff. And he hired you, meaning he saw something in you. Napangiti siya.
Hindi pa rin siya makapaniwala na si Enzo mismo ang nag-hire sa kanya. O baka naman sinabi lang nito yon para huwag siyang paalisin ng manager. After your orientation, Miss Laurel, you can start working for the afternoon shift today. Ani Miranda habang palabas sila ng pantry. Yes, ma'am. Thank you. Pagsapit ng tanghali ay nagsimula na si Vinny sa kanyang trabaho. Nabigyan kaagad siya ng puting chef uniform. Chef Venice, ikaw muna mag-handle ng beef menu section. Nasugatan kasi sa kamay si Chef Dan. Sabi sa kanya ng isang chef na lalaki. Okay. Lumapit siya sa workstation na puro beef recipe lamang ang niluluto. Nakapila ang orders kaya napasabak siya sa pagluluto. Halos 2 oras bago bumagal ang pasok ng orders kaya nakapagpahinga si Venice. Ganito palang feeling na nagtatrabaho sa isang 5-star hotel? Nakangiting bulong niya habang nakasandal sa stainless na lamesa. Maya-maya ay kumislot siya nang may kumatok sa lamesa. Napatayo siya ng tuwid at hinarap ang lalaking lumapit. Sir Enzo? Gilalas niyang sambit nang makumpirma na si Enzo ang kumatok sa lamesa. Hi Venice, how's your first day of work? Nakangiting bati nito at nagtanong. Napalunok siya dahil naunang sumigdo ang kanyang puso. Hindi niya akalaing mabubuhay ang paghanga niya kay Enzo. Okay naman, naninibago lang ako kasi sobrang daming orders kanina. Mabuti kabisado mo mga recipe namin. Opo, pero ang signature dishes niyo ay hindi ko pa kabisado, kaya nagpatulong ako sa ibang chef. Don't be pressured. Ang gusto ko ay ma-showcase mo ang skills mo rito at huwag mo ikulong para lang mag-adjust sa kitchen standard namin. Salamat, sir. I'm so honored to be part of LG Hotel. It's one of my dream companies. I'm glad to hear that. Pero maiba ako. Nakita kita minsan na nag-a-assist sa culinary competition representative chef ng Green Corals Hotel last year. I saw your efforts and your company won 2nd place. Naroon ka rin sa competition, sir? Yes, at naisip ko tuloy kung bakit bigla ka nag-apply rito. Bahagya siyang napayuko nang maalala ang miserable niyang buhay sa piling ni Elton. Nag-divorce na kami ng dati kong asawa. Siya ang may-ari ngayon ng Green Corals Hotel. Anya pagkuwan. I see. Akala ko si Diana ang asawa ni Elton kasi lagi silang magkasama. Tumawa siya ng pagkak. Diana is my ex-husband's mistress. Ngumisi ito. Oo nga pala. Lumabas ang skandal nila during the Hotel Owners Association meeting at nung time na yon, nag-announce si Elton na divorce na sila ng asawa niya at iginiit na hindi cheating ang nangyari. Pero walang naniwala sa kanya. Ang nangyaring yun ay malaking kasiraan sa reputasyon ng kumpanya ni Elton. Nagimbal na naman siya dahil may alam si Enzo sa mga naganap sa buhay ni Elton. Aware siya na rivals ang dalawa since college, maging sa kumpanya. Ako nag-expose ng scandal video ni Elton. May gigil niyang saan. Si Diana ba dahilan kung bakit nakipaghiwalay ka kay Elton? Sinipat niya ang kanyang boss. Isa na yun sa dahilan. Pero ang totoo, sa simula pa lang ng kasal namin ay may mali na. Pilit lang ang kasal namin ni Elton kasi tinupad namin ang dying wish ng may cancer niyang ina. Simula nang namatay kasi ang parents ko, nakaibigan ng nanay ni Elton, kinupkup na ako ng nanay niya. Pinag-aral niya ako hanggang college at bago siya mamatay, hiniling niya na magpakasal kami ni Elton. Pero never akong itinuring ni Elton na asawa. Nag-offer siya sa akin ng 2 years marriage contract. Pumayag ako alang-alang sa pangako ko sa nanay niya. Pero nung namatay ang nanay niya, nagsimula na siyang mag-cheat. Binalikan niya ang ex niya, si Diana. Sinadya niya na sa US kami mapakasal para madali lang ang divorce. Inipon ko lahat ng kasalanan niya sa akin para maunahan ko siya sa pag-file ng divorce. At hindi yun natanggap ng ego niya kaya sinisira niya ang reputasyon ko. Mahabang kwento niya. Elton doesn't deserve a wife like you, Venice. He wasted your 2 years acting as his wife. Tumawa siya ng pagkak. Since day 1 ng kasal namin, basura na ang tingin sa akin ni Elton. Na hindi siya naniniwala sa kakayahan ko pagdating sa kusina. Kaya itinago ko ang skills ko at pumayag maging assistant ng chef nila. Hindi talaga niya ako deserve kaya pati physical kong katangian, itinago ko sa kanya. At para hindi niya ako mahalin. Pumalatak na siya na may gigil. Natigilan siya nang marinig ang mahinang tawa ni Enzo. Napatitig siya sa gwapo nitong muka. Elton was screwed up at bagay lang yun sa kanya. At ngayong narito ka na sa kumpanya ko, hindi mo kailangang itago ang skills mo, Venice. Make this place your playground.
At saka gusto kong makita kung ano yung tinago mong physical appearance. Anito, sinuyod pa siya ng tingin. Napalunok siya. Nakasuot kasi siya ng loose black slack pants na pinatungan ng puting chef jacket na makapal at itim na apron. Maluwag din ang panloob niyang blouse. Tinirintas niya ang gabaywang niyang buhok at wala siyang makeup at alahas. Bawal kasi yun sa kusina. Never ako nag-ayos sa harap ni Elton. Nagsusuot lang ako ng simpleng damit. Minsan yung maluluwag pa. Kaya sabi niya, manang akong tingnan at losyang. But you're still beautiful even if you're not putting any enhancer on your face, Venice. Komento ni Enzo na nagpasikdo sa kanyang puso. For the first time, may lalaking naka-appreciate sa simple niyang ganda at mula pa mismo sa first crush niya. Salamat sa compliment, sir. Anya na naiilang. Don't be so formal, Venice. Naalala ko, schoolmate kita nung college. Ikaw yung palaging kasama ni Elton na dumarating sa school. Kaklase ko kasi si Elton noon. Ibig mo bang sabihin kaya mo ako na-hire dito dahil nakilala mo na ako? That's one of the reasons. Reasons? Amis niyang untag. Yes, pero nakita ko na ang skills mo sa culinary. At yun talaga ang point ko of hiring you personally. Naisip ko nga kung ikaw ang representative chef at hindi lang assistant noon sa culinary competition, baka kayong nag-champion noon. Nakita rin kita nung college na lumahok sa cooking competition ng school natin at nanalo ka. My dad was one of the judges before and he was impressed by your recipe and skills. Talaga? Nagagalak niyang untag. Tumango si Enzo. I'm sure makikilala ka kagad ni Daddy once nakita kayo. Bigla naman siyang kinabahan dahil kilala niya na isa sa hinahangaang hotel and restaurant owner ang daddy ni Enzo at isa sa top business tycoon ng bansa. Nang may pumasok na orders ay naputol ang kwentuhan nila ni Enzo. Magtatrabaho muna ako, sir. Paalam niya sa boss. Okay, see you on another day, Venice. Anito at lumisan. Nag-abala pa si Venice na habulin ng tingin ang paalis nilang boss. He will see me on another day? Meaning, hindi lang to ang chance na makakausap ko si Enzo? Kinikilig niyang bulong habang nagluluto. 3 araw ang lumipas bago ulit nakita ni Venice si Enzo at nataong nakasabay niya ito sa elevator. Hi Venice, saan ka pupunta? Nakangiting tanong ng CEO. Pinapupunta po ako ng chairman sa office niya, sir. Magalang niyang tugon. Please cut the sir thing, Venice. Para namang hindi tayo schoolmates. Anito, seryoso na. Pero boss kita. I'm the boss and I make rules here. I can implement rules for individual employees too. I feel awkward every time you call me sir. Kung tutusin, ayoko dapat ang titingala sa'yo. Ano? Hindi kita maintindihan. Hinarap na siya nito. Venice, it takes years for me to learn culinary skills, but I'm still not good enough at it. Meeting someone who has incredible culinary skills impressed me. Nawindang siya. Pero hindi mo pa nakita ang buong culinary performance ko. I've seen enough. Even my little sister can't get over the food you cook. Kahit common ng recipe, napapaiba mo ang lasa na para bang may magic. Nanlalaki ang kanyang mga mata dahil hindi makapaniwala sa impresyon ni Enzo sa kanya. Pero para sa akin, karaniwan lang ang kaalaman ko sa pagluluto. Natutulong naman ako magluto dahil sa lola ko na half Chinese at Italian na magaling sa ancient cooking technique. That's what made you different, Venice. At ang sinasabi mong chairman ay hindi si Daddy. Nasa Europe si Daddy with Mom. Sino nagpatawag sa akin? My younger sister, Emma. Nagsimula siyang tumambay sa chairman's office and she tasted your beefsteak. She's a socialite, and spending time here bores her. But food is life for her. Nagsawa na siya sa mga pagkain dito kaya dumadayo siya sa ibang lugar para maghanap ng ibang version ng pagkain. Talaga? Pero wala namang special sa beefsteak recipe ko. Nagdagdag lang ako ng Chinese herbs. Maya-maya ay huminto ang elevator at bumukas ang pinto. Pinauna siya ni Enzo na lumabas at nagulat siya nang sundan siya nito hanggang sa chairman's office. Pupunta ka rin ba sa office ng chairman, Enzo? Tanong niya sa binata. Yes, to make sure Emma won't do stupid thing against you. Hindi naman siguro ako sasaktan ng kapatid mo kasi gusto niya ang luto ko. Yan ang problema. Once Emma feels obsessed with you, she will do anything to get closer to you. Bigla siyang kinabahan. Pagpasok nila sa chairman's office ay namataan ni Venice ang magandang babae na nakaupo sa chairman's chair. Nakataas pa ang mga paa sa lamesa
ang taas ng takong ng pulang sandals nito, terno sa red and black maxi dress nito. Good morning, ma'am. I'm Chef Venice. Kabadong bati at pakilala niya sa babae. Biglang tumayo si Emma at sumugod sa kanya. Nagulat siya nang kapitan siya nito sa kanang braso at inihilig ang ulo sa kanyang balikat. I finally met you in person, Chef Venice. Your cooking is driving me crazy. I couldn't stop eating. And my tummy is about to explode. Anito, kinikilig pa. Hindi niya malaman kung matatawa siya o kikiligin din. Hinila na ni Enzo si Emma sa braso palayo sa kanya. Emma, what's your attitude? Inabala mo sa trabaho niya sa Chef Venice para lang sabihin yan? You can have the food she cooks without disturbing her. Sermon ni Enzo sa kapatid. Hinarap ni Emma ang kuya at ngumuso. What's wrong with you, brother? I just want to see Chef Venice personally, so I can't stop imagining her face while eating the food she cooks. Is that a crime to you, huh? Ani Emma, na may wang pa. Dinuro pa ni Enzo sa mukha ang kapatid. You little brat. You still don't know how to respect the company rules. I didn't hire Venice just to cook for you. Then marry her instead, so she can cook for our family every day. Are you insane? Natigilan si Venice habang nakikinig sa pagtatalo ng magkapatid. Binalikan siya ni Emma at niyapos sa kanang braso. I like her. Stop dreaming about the woman you've been waiting for since college. Venice is perfect for you. Ipapakilala ko siya kay Kuya Aiden. He will dine here tonight. Napakamot sa ulo nito si Enzo. Enough, Emma. Stop throwing your childish tantrum here. Gawin mo na lang ang paperwork na pinapagawa ni Daddy. Kapag hindi mo natapos yun ngayon, hindi ka na makakakain ulit dito. Lumayo naman si Emma kay Venice at muling umupo sa harap ng lamesa. Ginalaw na nito ang nakatambak na papeles doon. I will do the task, but after this, I will go to the kitchen and watch Chef Venice cook. Anito. Napangiti si Venice dahil ramdam niya ang paghanga sa kanya ni Emma. Lumabas na lamang sila ni Enzo. Pasensya ka na sa kapatid ko, Venice. She's only 23. Like me, she's obsessed with culinary things. Kahit hindi siya marunong magluto, palagi siyang nanonood ng cooking show. Tumatambay siya sa kusina para lang manood ng nagluluto. Ani Enzo habang sabay silang naglalakad pabalik sa elevator. Ayos lang. Natuwa rin ako kay Emma kasi ang huling tao na naka-appreciate sa luto ko ay ang nanay ko at lola. Pero wala na sila pareho. Ano pala ang kinamatay ng parents mo? Ang nanay ko dinapuan ng cancer. 12 years old ako nung namatay siya. Ang tatay ko naman ay na-stroke nung 13 ako. Do you mean, since namatay ang parents mo, kinuha ka na ng parents ni Elton? Mommy lang ni Elton ang kumuha sa akin kasi best friend siya ng nanay ko. Matagal nang hiwalay ang parents ni Elton. May ibang pamilya sa ibang bansa ang tatay niya. I know Elton's mother. She's my dad's college classmate. At noon pa man magkaribal na sila sa negosyo. Pero nabawasan ang assets nila nung namatay ang mommy ni Elton. Oo, at bilang pangako sa nanay niya, ginawa lahat ni Elton para maibalik sa top ang hotel at restaurants nila. Pero dahil sa cheating scandal niya, nabawasan ang trust sa kanya ng ibang investors. Humisi siya. Deserve niya yun. Ginawa niya kung anino na tagasalo sa lahat ng kapalpakan niya. Kung may problema siya sa kumpanya na hindi niya masolve, palihim ko siyang tinutulungan. Kasi concern ako sa business na iniwan ng mommy niya. I owe her mom, not him. Kasi wala naman siyang ginawa kundi insultuhin at saktan ako. Pero naubos ang pasensya ko. You made the right decision, Venice. Ang totoo, nabasa ko ang message ni Elton sa akin. Sinabi niya na wag daw kitang tanggapin dahil mentally unstable ka at dinaya mo lahat ng credentials mo. Bakit tinanggap mo pa rin ako? Ngumisi ang binata. I know you better than Elton. Anito sa mahinang tinig pero dinig niya. Tatanungin sana niya ito kung bakit kilala na siya nito pero naunahan siya ng hiya. Inisip na lamang niya na baka nag-imbestiga ito sa identity niya for employment. Salamat sa tiwala, Enzo. Ang totoo ay nawalan na ako ng pag-asa kasi 3 buwan na akong jobless at walang tumatanggap sa application ko. Sabi na lamang niya. Huminto ang binata, saktong nakarating sila sa harap ng elevator. Hinarap siya nito at matiim na tinitigan sa mga mata. Venice, kahit ano pang sabihin ni Elton tungkol sa'yo, hindi ako maniniwala. Hindi naman ako tanga para basta lang maniwala sa sinasabi ng iba. Of course, inalam ko ang detalye tungkol sa'yo. Deserve mo makapagtrabaho sa ganitong kumpanya. At malaking kawalan sa akin once tinanggihan kita.
I'm sure Elton would see now what he had lost. Anito na nagpangiti sa kanya. Nararamdaman na nga ni Elton ang unti-unting pagbagsak ng restaurant niya. Hindi siya aware na pasikreto kung inaayos sa mga recipe. Kinokorekt ang maling trabaho ng empleyado niya. Kapag may issue ang customer sa food, ako ang nagre-resolba. Kahit ang manager, sa akin kumukuha ng ideya. Pero nung nag-resign ako, umalis na rin ang manager at ibang chef na naka-appreciate sa effort ko. Kaya pala walang tigil ang hiring ni Elton for the kitchen staff. Let's wait for him to beg you, Venice. Tumawa siya na may sarkasmo. Si Elton, huwag nga makaawa sa akin? Naku, hindi yan kayang gawin ng pride niya. Kahit ramdam na nga niyang hirap, sinisisi pa rin niya ako kung bakit siya minamalas. Napailing tuloy si Enzo. Mataas talaga ang pride ni Elton. Tingnan natin kung hanggang saan siya dadalhin ng pride niya. Just forget him. You have a better place now. Pero saan ka na pala nakatira ngayon? Anito at umusisa. Umuupa ako ng apartment malapit dito. May naipon naman akong pera mula sa sweldo ko noon. Komportable ka naman ba sa apartment mo? Minsan. Paano minsan? Amis nitong untag. May mga kapitbahay kasi ako maiingay at halos gabi-gabi nagiinuman. May video ka pa kaya hindi ako makatulog ng maayos. Pero no choice, yun lang kasi ang apartment na afford ko. That's not good. Hindi ka makaka-recover sa pagod kung wala kang sapat na tulog. Lumipat ka na lang kaya sa condominium ng pinsan ko. May bakante pa ron. Natigilan siya at ilang sandaling nakatitig lang kay Enzo. Nawiwindang siya sa concern nito sa kanya, bagay na hindi niya inaasahan. Salamat pero hindi na kailangan, Enzo. Masyadong mahal ang renta sa kondo. Mariing tanggi niya. Napakislot siya nang biglang hawakan ni Enzo ang kanyang kanang balikat. Nasipat pa niya ang kamay nito bago tumitig sa mga mata nito. Venice, I want my employee to work without pressure in my company. Kasi kung hindi maganda ang environment mo sa private life mo, maaapektuhan ang mood mo sa trabaho. May mga empleyado rin ako rito mula province na pinatos ang offer kong stay in basis at salary deduction. Mahal talaga ang apartment dito sa Quezon City. At kung may mura man, hindi ka komportable. Please take my offer as part of the company benefits. Anito na may pagsamo. Nalunok bigla ni Venice ang kanyang pride. Sige, tatanggapin ko ang offer mo, pero sisikapin ko na makabayad ng maayos sa renta. Ngumiti na ang binata. Nakabili rin ako ng condo unit sa building ng pinsan ko kasi malayo rito ang family house namin. Doon ako naglalagi every weekdays. Hahanapan kita ng mas malapit sa unit ko. Okay ba sa'yo yun? Tumango siya at lihim na kinilig. Salamat, Enzo. You're such a generous boss. You're welcome. I'm sure matutuwa si Emma once nalaman na titira ka malapit sa condo unit ko. Madalas kasi siyang tumatambay dun. Talaga? Okay lang naman siguro kung mas maging close pa kami ni Emma, no? Gusto ko kasing maranasan magkaroon ng kapatid. Sure. Kailan naman ako pwedeng makalipat sa condo ng pinsan mo? Pagkuha na itanong niya. Kakausapin ko muna ang pinsan ko. Babalitaan ka agad kita, okay? Okay. Babalik na muna pala ako sa trabaho. Sige, see you later. Kumaway pa ito sa kanya. Kumaway rin siya habang papasok ng elevator. Nang magsara ang elevator, ay napapiksi sa kilig si Venice. Isang linggong naghintay si Venice bago sinabi ni Enzo na pwede na siyang lumipat sa kondo ng pinsan nito. Magkano naman ang monthly rent ko sa kondo, Enzo? Tanong ni Venice sa binata habang kasabay niya ito sa paglalakad sa pasilyo. Palabas na sila ng hotel at katatapos lang ng duty niya. Pumayag ang pinsan ko sa 10,000 monthly. Anito. Ano? Ang mura naman. Tumawad ka, no? Yes, at sinabi ko na girlfriend kita kaya pumayag siya. Napahinto pa siya at hinarap ang binata. Huminto rin ito at ngumiti sa kanya. Nagsinungaling ka pa talaga para lang makadiscount sa pinsan mo? Tumawa ng pagkakang binata. Mali ba yun? Ayaw ko namang panindigan na totohanin yun. Bumagal ang pagproseso ng utak niya sa mga sinabi ni Enzo, kaya binaliwala niya yun. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Sumunod din ito. Kailan pala ako lilipat sa kondo, Enzo? Tanong na lamang niya sa binata. Anytime if ready ka na. May 2 weeks pa ako sa apartment at magpapaalam na ako sa landlord ko. Teka, wala bang naiwang properties ang parents mo sa'yo? Wala kasi naibenta lahat yun nung nagkasakit si Mama. Umuupa lang kami ni Papa noon dito sa Maynila. Ang lola ko kasi ay sa China tumira at doon namatay.
Wala rin siyang naiwang ari-arian kasi kinuha ng kapatid niyang lalaki. I see. Kaya pala nagtiis ka rin sa piling ni Elton kasi tinuring mo silang pamilya. Oo, at iniisip ni Elton na hindi ako mabubuhay na wala siya. But you got a job. Sinampal siya ng kayabangan niya. Ngumisi siya na may tagumpay. Biyernes na ng gabi lumipat si Venice sa kondo ng pinsan ni Enzo. Hinintay niya ang dalaga sa loob ng unit at nang makita siyang prenteng nakaupo sa couch ay nagulantang ito. Enzo, bakit narito ka? Manghang untag nito, tuluyan ang pumasok. Tumayo na siya at sinalubong to. Tinulungan sa paghila sa malaking maleta nito. I waited for you para sure na hindi ka maligaw ng unit. Kompleto naman ang address na sinabi mo sa akin pati number ng unit. Paano ka nakapasok dito? Kakukuha ko lang ng keycard sa front office ng gusali. Hiniram ko ang keycard ng unit si caretaker kanina at binuksan to. Ipinasok ko kasi ang ibang gamit dito. Anong gamit? Gumala ang tingin ni Venice sa paligid. I brought my unused sala set and some kitchen equipments. Wala rin naman akong time magluto sa unit ko kaya hindi ko nagagamit ang utensils. Usually kasi sa hotel na ako kumakain. Rirentahan ko na lang ang gamit mo. Hindi kasi ako nag-iipon ng maraming gamit kasi wala pa akong sariling bahay. No need. I'll give you those things as an advance birthday gift. Na para bang alam mo ang birthday ko Amused nitong Saad. Ngumisi si Enzo. Ang hindi alam ni Venice ay pati paborito nitong kulay at cake flavor ay alam niya. Your birthday is on June 26, next week. I saw it on your resume when I reviewed it. Anya, binuksan na ang pinto ng master's bedroom. I see. Salamat kung ganun. Marami na akong utang na loob sa'yo. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kapalit. Willing akong ibigay. Anito na nakasunod sa kanya. Bahagyang umigting ang kanyang panga. Ayaw niya na hinihingan siya ng kapalit sa kanyang pagmamalasakit. You don't need to offer something for a return, Venice. I'm helping you because you deserve it. Anya sa malamig na tinig. Pumasok na siya sa silid dala ang maleta ni Venice. Nagtataka siya kung bakit biglang tumahimik ang babae. Nilingon niya ito at pansin niya na mamasa-masa na ang mga mata nito habang nakasandal sa dingding. Hey, did I say something wrong? Nababahalang tanong ni Enzo sabay sugod sa dalaga. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. Mariin itong umiling at pinahid ng kamay nito ang bakas ng luha sa makinis nitong pisngi. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na may taong magpapakita sa akin ng concern. Since nawala ang parents ko, feeling ko wala ng direksyon ng buhay ko. Alam ko kahit nagpakasal ako kay Elton, hindi ako nun maisasalba sa kalungkutan. Ang totoo, after ng divorce namin ni Elton, hindi ko na sigurado kung makakasurvive ako sa mundong to. Ilang buwan din akong hirap sa paghahanap ng trabaho dahil sinasabotahan ni Elton. Kaya itong ginagawa mo sa akin ay parang too good to be true, na para bang panaginip lang ang lahat. Emosyonal nitong kumpisa na nagpahabag sa kanyang kalooban. Nagkatungan ang galit niya kay Elton dahil sa maling pagtrato nito kay Venice. He cherishes Venice in silence, loving her unconditionally. Pero hindi niya ito bibiglain. Tutulungan muna niya itong humilom ang sugat sa puso nito. Everything now isn't just a dream, Venice. I won't take advantage of your bigness. Instead, I will help you rise. I saw your worth that Ethan refused to notice. You're not the problem. And please learn to accept that you deserve better. Alo niya rito. Tumigil din ito sa pag-iyak at biglang yumakap sa kanya. Ang init ng yakap nito ay tila fusion na unti-unting bumubuo sa kanyang pagkatao. Thank you, Enzo. I owe you for everything. Naging madali ang pag-move on ko dahil sa'yo. Susuklian ko ng maayos na serbisyo sa kumpanya mo ang malasakit mo sa akin. Anito. Napangiti siya at marahang hinagod ng palad ang likod nito. You have proven yourself, Venice. Actually, I decided to promote you to sous chef. Marahas na dumistansya sa kanya ang babae. Anong sabi mo? Mapupromote ako? Nanlalaki ang mga matang untag nito. Yes, at naibaba ko ng order sa kitchen department. Since the sous chef retired, I think it's better to choose the younger chef to replace him. Ikaw kaagad ang naisip ko kasi kitang-kita naman na lamang ang husay mo sa ibang chef. Pero mag-iisang buwan pa lang ako sa kumpanya mo. Unfair naman yun sa ibang nauna sa akin. Walang magpuprotesta sa desisyon ko. Alam ng lahat kung gaano ka ka-skilled at mahusay na chef.
Even the Italian executive chef saw your work. Dumagsa rin ng positive review ng guest ni mula nang ikaw ang humawak sa beef menu. Your 100 steak recipes surpassed our signature dishes. And I'm planning to buy your secret recipe. Ano? Aling recipe? Yung paborito ni Emma. Gusto rin yun ng parents ko kasi may touch of Asian flavor. Pati yung Italian beef tenderloin steak mo na merong sun-dried tomatoes. Hindi na nakapagsalita si Venice at umiyak na lang. Niyakap niya itong muli at hinayaang humagulgol sa kanyang balikat. Nang kumalma si Venice ay itinuloy na nila ang paghahakot ng konting gamit nito. Nasa ikatlong unit mula rito ang unit ko, Venice. Sa right side. Kung may kailangan ka, kumato ka lang o kaya itawagan ako sa number na binigay ko sa'yo. Okay? Anito matapos itong samahan sa hapunan. Sige, salamat ulit Enzo. Nakangiting Anito. Kamuway pa sa kanya. Lumabas na siya at tumiretso sa kanyang unit. Ngunit napahinto siya sa harap ng unit nang madatnan niya roon ang kanyang mga magulang. Masama na ang titig sa kanya ng daddy niya. Where the hell have you been, Enzo? May iritasyong tanong ni Lorenzo, ang kanyang ama. Nakasandal ito sa dingding at humalukip-kip. Ang tagal naming naghihintay ng daddy mo sa hotel at sabi ng staff umuwi ka na rito. Pero 1 oras na kami naghihintay dito, wala ka pa. You ignored my calls too. Palatak din ni Luna, ang kanyang ina. Matabang siyang umiti at naalala na ilang beses pala niyang na-ignore ang tawag ng mommy niya dahil ayaw niyang maabala ang kwentuhan nila ni Venice. Sorry, Mom, Dad. I just helped my friend move into her new home. Her? Panabay pang bulalas ng mag-asawa. Yes, si Chef Venice Laurel, yung nagluto ng Asian beef steak. Nagkatitigan pa saglit ang parents niya. Maya-maya ay nilapitan siya ng ginang. Nakangiti na. I knew it. Is she the woman you were talking about when you were in college, anak? Ani Luna. Namangha siya dahil naalala pa ng kanyang ina ang kabaliwan niya noon, pero hindi niya ito sinagot. You still remember that, Mom? Of course, son. Napahilot siya sa kanyang batok at binuksan na lamang ang kanyang unit. At ano naman ang kailangan niyo sa akin, my dear parents? Pagkuhan ay tanong niya sa kanyang mga magulang. We just want to discuss the upcoming culinary competition under the Hotel and Resort Association. We're going to participate to maintain our spot on top. But our sous chef just retired. We need an urgent replacement. Ani Lorenzo na nakabuntot sa kanya. I've already chosen one, Dad. Who? The chefs left are not good enough to replace Chef Rolly. Si Venice. Ang skills niya ay kapantay ni Chef Rolly and could be better once she practices more. Hinarap niya ang Ginoo. Are you already bewitched by Chef Venice's charm and skills, Enzo? Tumikwas ang isang kilay niya dahil sa sinabi ng kanyang ama. Alam niyang nagbibiro lang ito pero ayaw niyang isipin nito na iba ang motibo ni Venice sa kanya. Dad, I'm the one who is getting Venice's attention. Gusto ko siya at wala yung kinalaman sa kung ano ang kaya niyang gawin para sa kumpanya. Depensa niya. Ilang sandaling natulala ang kanyang ama. Maya-maya ay bigla itong tumawa. Nilapitan pa ang mommy niya na abala sa pagpupunas ng kanyang center table. Did you hear our son, Luna? Enzo is madly in love with the new chef. Ani Lorenzo. Ano ngayon? Dapat matuwa ka dahil hindi tatandang binata ang panganay mo, Lorenzo. He's not like you, who just loved playing around and messing with my peace of mind. Angil ni Luna sa asawa. Napawi tuloy ang inis ni Enzo at natawa sa eksena ng kanyang mga magulang. Inasar pa ng daddy niya ang pikon niyang ina kaya lalong umingay. Ay, they never changed. Iiling-iling niyang usal. Pumasok na lamang siya sa kanyang kwarto at naligo sa banyo roon. Hindi naman makapaniwala si Venice nang opisyal siyang napili bilang sous chef at ang representative para sa annual culinary competition ng association. Pagkatapos ng duty niya sa hapon, ay pinuntahan niya si Enzo sa opisina nito. Enzo, bakit ako napili mong representative for the competition next week? Usig niya sa binata na prenting nakaupo sa couch at may binabasa sa cellphone nito. You're the one I chose. At naniniwala ako na kaya mong ipanalo ang kumpanya natin, Venice. Anito, nakangiti. Sandali siyang sinipat. Pero makakalaban natin ang kumpanya ni Elton. So what? Hindi ba dapat ay gamitin mo tong opportunity para mas masampal ng katangahan niya si Elton? Pero bigatin ang ibang kalaban natin. Lahat sila ay may star rating na. So, are you scared?
Aren't you confident enough in your ability? Nag-focus na ang atensyon nito sa kanya. Habang nakikipagtitigan siya sa mga mata ni Enzo, ay bigla ring naglaho ang kanyang takot. Na-boost ang confidence niya nang maramdaman ang buong tiwala nito sa kanya. Tumayo na si Enzo at lumapit sa kanya. Or maybe you're scared to get distracted by your ex-husband's presence. Anito na inuusig siya. Wala na akong pakialam kay Elton. Pero sige, tatanggapin ko ang laban para sa kumpanya mo at titiyakin ko na mananalo tayo. That's what I wanted to hear from you, darling. Don't worry, I won't let you lose. Mabulong nitong saad sa mismong tenga niya. Natigilan siya at biglang naging uneasy dahil sa naguhuramentado niyang puso. Hindi siya sigurado kung guni-guni lang ba niya na tinawag siya ni Enzo na darling. Dumistansya siya rito. Mauna na pala akong umuwi kasi maglalaba pa ako, Enzo. Maaga rin ako matutulog kasi magsasanay ako for the contest. Pagkuwan ay paalam niya. Aalis na sana siya ngunit bigla siyang pinigil ng binata sa kanang kamay. Nahatak siya nito kaya tumalsik siya padikit sa matipuno nitong katawan. Napayakap siya rito upang maisalba ang kanyang balanse. Don't pressure yourself, Venice. Maaga pa. Mag-dinner muna tayo. Anito na halos halikan na siya sa sobrang lapit ng bibig nito sa kanyang mga labi. Hindi siya nakapalag nang magwala ang kanyang puso. Uminit ang pakiramdam niya sa mukha nang mapansin niya na tila inaakit siya ni Enzo. Lumingkis din ang kaliwang braso nito sa kanyang bewang. Sige, sasamahan kita sa dinner, pero pakawalan mo muna ako. Hindi ako makahinga. Umaangal niyang saad. Pinakawalan din siya nito. Sorry, hihintayin kita sa indoor garden dining hall. Don't be late. Sabi nito bago siya tinalikuran. Okay, magbibihis lang ako. Anya at lumisan. Pero paglabas ni Venice ng opisina ay halos mapatili siya sa kilig. Napapadalas na kasing imbitasyon sa kanya ni Enzo na mag-dinner. Sa araw ng culinary competition ay maagang nagtungo si Venice sa function hall ng hotel kung saan ang venue. LG Hotel kasi ang host sa taong yon. Chef Venice, alas 8 magsisimula ang culinary competition kasi may ibang department pang kasunod. Imporma ni Chef Imar na isa sa kanyang assistant. Okay, may 30 minutes na lang tayo for the preparation. Anya, inayos na nila ang kanilang pwesto. Maya-maya ay may mga bisita na dumating na kasama sa kalaban nilang hotel at restaurant. Namataan niya si Elton na kapapasok lang kasama si Dayan. Pumesto ang mga ito sa ikalawang hanay ng mga upuan. Tingnan natin kung makapasok pa sa ranking ang kumpanya mo, Elton. Wait for your worst karma. Gigil niyang usal habang naghahanda ng kitchen utensils. Maya-maya ay kumislot siya nang may magbigat na kamay na sumampa sa kanyang balikat. Napalingon siya sa likuran. Enzo, akala ko ba malilate ka? Manghang untag niya. Sinabi ko lang yun sa chat para hindi ka umasa na masasamahan ko kayo. Pero hindi ako pinatulog ng excitement kaya maaga rin ako nagising. Nakangiting tura nito. Napangiti rin siya. Salamat. Huwag ka mag-alala. Dala ko ng confidence na na-boost mo para sa akin. Really? I'm glad I'm the one who inspires you. Siyempre, you're my boss and I won't let you down, Enzo. Just a boss? Tuwikwas ang isang kilay nito. Uminit tuloy ang pakiramdam niya sa kanyang muka. Ano ba dapat? Amused niyang tanong. We've been dating for days. And do you think it's just a boss and employee relationship? Nawindang siya. Otomatikong naghuramentado ang kanyang puso. Anong ibig mong sabihin, Enzo? I like you, Venice. Walang gatol nitong tugon kaya lalong nagwala ang kanyang puso. Hindi siya nakainig nang mamataan niya si Elton na papalapit sa kanila. Hinarang na ito ni Enzo. You really hired Venice, huh, Enzo? May pag-uuyam na ani Elton. Yes, and what's the problem with that? Confident na tugon ni Enzo. Nothing, but I hope you won't regret hiring her and making her your chef's assistant. Who said she was just a chef's assistant? Then what? Mariing kumunot ang noon ni Elton. She's my sous chef who will represent our company in this year's culinary competition. Tumawa si Elton. Are you insane? Do you want your company to fall like a bird loses its wings? Enough, Elton. Sa halip na husgahan mo ang chef ko, simulan mo na magdasal na sana kahit 5th place ay makapasok ang participants mo. Remember that we had 3 new members who gained 5-star ratings, and your company lost 1 star. So it's just a 3-star hotel now. Natameme si Elton.
Sinipot nito si Venice pero deadma ang babae. Umalis na lamang si Elton na may inis sa mukha. Maya-maya ay nagsimula na ang kompetisyon. 7 kumpanya ang kalahok at mahigpit ang laban dahil lahat ay may star rating. Inabot din ng halos 2 oras ang pagluluto nila. I'm sure padalo na tayo, chef. Nauna tayo natapos at ang ganda ng food presentation natin. Excited na ani Chef Imar. At sigurado ring masarap ang timpla ng mga menu natin. Gatong ni Chef Remy. Ngumiti lamang si Venice. Gabi pa malalaman ang result kasabay sa anniversary gala ng asosasyon. Nilapitan na sila ni Enzo. You did a great job, guys. I noticed how the judges enjoyed the food you prepared. Ani Enzo. Pwede na ba kaming bumalik sa kitchen, Enzo? Tanong niya sa binata. Sure, pero wag ka nang mag-duty, Venice. Bakit? You will come with me to the gala tonight. Ano? Pero for the owners lang ang gala. Maghihintay na lang ako ng result ng competition. But I need you to be there too. Para ano? You will be my date. Nawindang siya ngunit hindi napigil ang pananabik at kilig. Tuluyan na ngang nahinog ang pag-ibig niya sa binata at hindi niya ito matanggihan. Sige, sasama ako, pero wala akong mag-arang damit na isusuot. Anya paggawan. Ako nang bahala. Just take some rest. Pupuntahan kita mamaya sa condo unit mo at ihahatid ang damit mo, okay? Tinapik siya nito sa kanang balikat. Tulalang napatango lamang siya rito. After lunch ay umuwi na si Venice. Hindi siya mapakali at kinulayan niya ng ash brown ang kanyang buhok. Naglagay rin siya ng konting bangs at pagsapit ng 3:00 ng hapon ay dumating na si Enzo dala ang kanyang damit. Wow, bagay sa yung new hair color mo, Venice. Kaagad ay puri nito nang mapansin ang bagong ayos ng kanyang buhok. Salamat. Nakakahiya kasi kung hindi ako mag-aayos. Baka isipin ng mga tao sa gala na walang dating ang date mo. Please don't say that. You're beautiful even without makeup. Pero maglalagay pa rin ako ng lipstick at konting face powder para hindi naman ako magmukhang napadaan lang sa party. Okay, your choice. Anyway, here's your dress. Binuksan na nito ang parehabang kahon na dala nito. May kasama pa yung sandals at isang maliit na itim na box. Nang makuha ang damit ay namangha siya dahil isa yung designer silk with slit corset neck dress. May kasama yung feather scarf. Alam talaga ni Enzo na gusto niya ang kulay na flamingo pink. Ganoon din ang kulay ng 2 inches sandals. Naligo na ako. Pwede ko na bang isuot ang dress? Oo naman. 5 p.m. magsisimula ang party, pero 5:45 na tayo pumunta. Sige. Pumasok na siya sa banyo dala ang dress. Nang maisuot ang damit ay nagpahid na rin siya ng pink lipstick at konting face powder para hindi maging oily ang kanyang balat. Natural namang maayos ang kanyang kilay at makinis na ang kutis niya. Paglabas niya ng banyo ay napatayo mula sa couch si Enzo. Tulalang nakatitig sa kanya. Wow, you're stunning, Venice. Is that what you said, a simple beauty? Puno ng paghangang anito. Bagay ba sa akin ang damit, Enzo? Tanong niya. Nagpaikot-ikot pa. Of course, you look like a princess. Wait, magpapalit lang ako ng damit. Patakbo na itong lumabas. Makalipas ang 30 minuto ay bumalik si Enzo, nakasuot na ng gray tuxedo. Naligo pa ito kaya pala natagalan. Weekend pala kaya matindi ang traffic. We should go now, Venice. Sige, para makapagpahinga pa tayo sa hotel. Anya, kinuha na ang kanyang pink shoulder bag. Kumapit siya sa kanang braso ni Enzo. Matangkad ito ng 3 dangkal sa kanya kahit 2 inches na ang kanyang sandals. You look different with your new hairstyle, Venice. Hindi akalain ng katrabaho mo na ikaw ang chef na palagi nilang kasama. Ngayon lang din kita nakitang nakaladlad ng buhok mo. Anito nang lula na sila ng elevator. First time ko rin talaga itong ginawa kasi palaging pagkain ng kaharap ko at bawal ang nakaladlad na buhok. Bawal din ang accessories. Wait, we forgot something, Venice. Anito nang may naalala. Ano yun? Takang tanong naman niya. Hindi mo isinuot ang jewelries na binili ko. Yung nasa itim na box? Yes. Narito sa bag ko ang box at hindi ko binuksan. Akala ko kasi sa'yo yun at nakalimutan mo lang. Inilabas niya mula sa bag ang maliit na kahon at ibinigay kay Enzo. It's for you, Venice. Binili ko yan sa shop ng pinsan ko at ibinagay ko sa damit mo. Binuksan na nito ang kahon. Nanlaki ang mga mata ni Venice nang makita ang jewelry set na diamond at white gold.
Hindi siya nakahuma nang unang isuot ni Enzo sa leeg niya ang kwintas. Palitan mong hikaw mo nitong earrings, Venice. Mas bagay to sa damit mo. Anito. Kinuha naman niya ang pares ng hikaw at ipinalit sa suot niyang pearls. May kasama ring diamond bracelet ang alahas at singsing na may diamond sa tuktok. Ibabalik ko rin ang mga to pagkatapos ng party, Enzo. Anya na naiilang. Anong ibabalik? These are my advance birthday gifts to you. Please don't refuse it. A gift? But it's too much. Come on. These are just material things I use as an appreciation and to show my care. It's nothing. Nothing? Makakabili na ng house and lot at high-end cars ang alahas mo. So what? But these are special. So keep them no matter what happens, okay? Inayos pa nito ang kanyang buhok na naipit ng kwintas. Napangiti siya. Salamat, Enzo. Always. Don't mention it. Paglabas nila ng elevator ay kaagad silang lumulan sa kotse ni Enzo. May driver ito kaya magkatabi sila sa backseat. Traffic na kaya inabot sila ng halos 1 oras sa kalsada bago nakarating sa LG Hotel. Sakto lang ang dating natin, Venice. Ani Enzo habang inaalalayan siya pababa ng kotse. Humawak siya sa kamay nito ngunit bigla siyang natapilok. Ay palaka! Tili niya nang mag-dive siya kay Enzo. Mabuti, mabilis ang mga kamay nito at nasalo siya. Pero aksidenteng naglapat ang kanilang mga labi. Sorry, natapilok ako. Naninibago kasi ang mga paa ko sa sandals. Anya at lumayo. It's okay. I should thank you for that. I got her first kiss. Anito, pilyo ang ngiti. Ano? Natuwa ka pa talaga? Yes, darling. I've always been eager to touch your beautiful lips. Uminit ng husto ang pakiramdam niya sa kanyang pisngi. Dumistansya siya sa binata at inayos ang kanyang damit. Pagkuwan ay niyaya na siya nitong pumasok sa hotel. Dumiretso sila sa ballroom hall na siyang venue ng gala. Marami na palang tao. Andy Venice habang naglalakad sila sa red carpet. May hinihintay pa kaya wala pang ganap. Ani Enzo. Magbabanyo muna ako. Paalam niya. Nasa second floor ang banyo kasi under renovation ng banyo rito sa first floor. May hagdan naman dito. Sige. Humiwalay na siya sa binata. Habang sinusundan ni Enzo ng tingin si Venice, ay hindi na maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na talaga niya mapigil ang kanyang puso na mahalin ang dalaga. I can't wait to have you as my wife, Venice. But I won't rush it. Nag-enjoy ako sa slow burn progress ng feelings natin. Usal niya habang nakatingin pa rin sa spiral na hagdan kung saan pamanhit si Venice. Maya-maya ay may lalaking lumapit sa kanya. Si Elton na nakasuot ng black suit. Wala ka atang date, Enzo. Nakangising saad nito. Obvious na kinakantsawan siya. Who said I don't have a date? I'm with Venice. Confident niyang tugon. My ex-wife. Tumawa pa ito ng pagak. I didn't know the renowned business tycoon loves picking up other guys' trash and leftovers. Uminit na ang bumbunan niya, ngunit nanatiling kalmado. It seems that your mind is blinded by your barren ego, Mr. Morales. If you're talking about my fiancé, you should think again whether she is really a trash. Sometimes, some trash carries gold. Your fiancé? Manghang-untag ni Elton. Yes, Venice is my fiancé now. Tumawa pa si Elton. Hindi ko akalaing bumaba ng hustang standard mo sa babae, Enzo. Venice has nothing to offer. Just an average woman. She's way too far behind compared to Diana, the woman you failed to have. Sandaling nangunot ang kanyang noo. Napaisip siya sa huling sinabi ni Elton pero kalaunan ay binaliwala niya. Are you sure about that, Elton? Paangil niyang tanong nang mapansin niya si Venice na pababa ng hagdanan. Napatingala rin sa hagdanan si Elton. Naghari ang katahimikan at lahat ng bisita ay nakatingin lang sa tila anghel na bumaba mula sa langit. Kay Venice. Ibinaba ng babae ang scarf nito sa mga braso kaya lumitaw ang makikinis at slim nitong braso. Venice? Manghang sambit ni Elton habang nakasunod ang tingin dito. Diretso naman ang lakad ng dalaga patungo kay Enzo at nang makalapit sa kanya ay kumapit ito sa kanyang kanang braso. Anong meron? Bakit nakatingin kayo sa akin, ha? Nakangiting tanong nito sa kanya. You're absolutely stunning, darling. The dress made your natural beauty stand out. Kaya nakuha mong atensyon ng lahat. Puno ng paghangang tugon ni Enzo.
Na-distract sila pareho nang lumapit sa kanila si Elton at biglang hinila sa kanang braso si Venice. Pero dagliring iniwaksi ng babae ang kamay nito. "Huwag mo akong hawakan." Asik nito sa dating asawa. How could you be that beautiful, Venice? You never dressed like that before. Hindi ka nagme-makeup at nag-aayos ng buhok. Ani Elton. Why should I show my real beauty to a man who doesn't even see my worth as a woman? Sinadya kong wag mag-ayos para malaman kung kaya mo akong mahalin kahit hindi ako kasing attractive ng mga babaeng dinidate mo noon. At nung na-realize ko na wala ka talagang interes sa akin, pinanindigan ko ang simpleng ayos sa sarili ko. I know you love beautiful and sexy women, and I don't want you to like me just because of my physical appearance. But if you show me the real you, maybe I will learn to love you. Tumawa ng pagak si Venice. That's exactly the reason why I keep myself simple. I didn't bother to show you my real beauty because you don't deserve it. Simula nang ikinasal tayo, pinakitaan mo na ako ng masamang asal. So bakit pa ako mag-e-effort na mahalin ka at tanggapin mo ko? I just waited for our contract to expire out of respect for my promise to your mother. You're insane. You fooled me. Asik ni Elton. You're just blind and selfish, Elton. You don't actually know what real beauty is. Real beauty doesn't need an enhancement to be noticed. It would shine naturally in the eye of the beholder. If you can't appreciate the real beauty, then you're the problem. You also need your eyes checked. Inakbayan ni Enzo si Venice para suportahan to. Not just his eyes, darling. His mind too. He didn't realize what he had lost. The most precious woman in the world. Gatong niya na nag-trigger sa galit ni Elton. You planned this for so long just to humiliate me? How dare you, Venice? My mother helped you finish your studies, saving you from being an orphan. And this is how you repay us? Wala kang utang na loob. Tumawa ng pagak si Venice. Utang na loob? Hindi ba sapat ang ilang taon na sinayang ko sa piling mo bilang contract wife mo? Pinagsilbihan kita pero ni isang salamat. Wala ako narinig mula sa'yo. Wala kang tiwala sa kakayahan ko, kaya ginawa mo akong pushover sa hotel. Na hindi mo tinitikman ng luto ko, kasi sabi mo hindi ka kumakain ng basurang luto. Ilang taon na nagkasakit ang mami mo. Ako ang nag-asikaso at nagbantay sa kanya sa ospital. At tungkol sa culinary skills ko na nilalait mo. For your information, hindi yun peke. Totoong nag-aral ako sa culinary school habang nagtatrabaho. At bago ako nag-aral, marunong na ako magluto. Kung wala ang skills ko na sinishare sa mga chef mo, hindi kayo makakapasok sa ranking. Lahat ng problema sa restaurant at hotel ay palihim kong inaayos na akala mo si Diana ang nagresolba. Ano lang bang ambag ng kabit mo sa hotel mo? Paganda at pa-sexy, na hindi nga niya kayang ayusin ang simpleng complaint ng customer. At ikaw na tanga at bulag, inakala mo na si Diana talaga ang tumutulong sa'yo. And now that I'm no longer part of your company, has Diana solved any single problem? Walang prenong palatak ni Venice na nagpatigalgal kay Elton. Tamang-tama namang lumapit sa kanila si Diana. Halata sa mukha ang pagkabalisa. Elton, don't listen to her. She just wants to humiliate you in front of everyone. Ani Diana. Nagsasabi lang ako ng totoo, Diana. Bakit mo kang bibitayin ka na riyan sa nervyos? Ani Venice. Enough, Venice. You're just jealous of me because Elton chose me. Jealous? San banda? Never ko minahal si Elton, kaya bakit ako magsiselos? At kung magsiselos man ako, dun sa matino at may dignity, hindi sa katulad mong homewrecker. How dare you insult me? Akmang sasampalin ni Diana si Venice pero namagitan na si Enzo at pinigil ang kamay ng babae. Don't embarrass yourself here, Diana. You know what you did, and stop playing innocent. Gigil na singhal dito ni Enzo. Iniwaksi nito ang kanyang kamay. What's wrong with you, Enzo? You lower your standards for an orphan woman? No status? Just a useless ex-wife? Umigting ang panga niya sa gigil. Who's useless here? At least Venice doesn't need to seduce someone else's rich husband to cover up your messy life. Ampun ka rin ng pamilyang hindi mo nirespeto. And what about Venice? She clings to you desperately to have a billionaire boyfriend. Ngumisi siya. Venice never asked for my attention. I'm the one who hired her to get close to her. Anya na nagpawindang kay Diana. That's not true. You've been into me since college. What? Are you daydreaming? Naudlot ang usapan nila ni Diana nang lumapit si Venice. Enzo, tama na. It's not worth it. Nakakahiya sa mga bisita.
Bulong nito sa kanya. Okay, let's go. Sabi na lamang niya. Hinawakan niya sa kanang kamay ang dalaga at sabay na silang lumapit sa center stage. Nagsimula na rin ang programa at nang ma-announce ang panalo sa culinary competition ay napayakap sa kanya si Venice. Panalo tayo, Enzo! Mangiyak-ngiyak nitong tili. I told you, no one can beat your cooking skills, darling. Anya na puno rin ng galak sa puso. Salamat sa suporta mo. Hindi ko ito magagawa kung hindi mo pinalakas ang loob ko. You deserve this win, Venice. Let's celebrate later. Tumango ito habang nagpupunas ng luha. Hindi na sila nagtagal sa party dahil mas gusto ni Venice na silang dalawa lang ni Enzo ang magdiwang. Umuwi sila sa kondo pero sa unit nito sila tumuloy. Nagdala lang sila roon ng pagkain at inumin. Hindi ako makaget over sa reaction kanina ni Elton, Venice. Para siyang binuhusan ng nagyayalong tubig. Natatawang ni Enzo habang magkasalo sila sa red wine, magkatabing nakaupo sa couch. Oo nga, pansin ko rin. Matatauhan din siya lalo't hindi sila nakapasok sa ranking. You finally got the justice you deserve, darling. You should move on and accept a new relationship. Seryoso na si Enzo kaya natitigan niya ang gwapo nitong muka. Thank you for standing up for me earlier, Enzo. Ginulat mo ako. Pero about sa relationship, hindi ko sure kung ito na ba ang tamang time. Ginagap nito ang kanyang kanang kamay. Of course, it's the right time, Venice. Pero kung hindi ka pa ready, don't force yourself. Kung sakaling ready na ako, sino naman ang lalaking mamahalin ko? Hinarap siya nito. Am I not qualified to be your lover? Amused nitong tanong. Natawa siya. You're overqualified, and I think I don't deserve you. Hey, stop saying that. Ako nang magsasabi na deserve mo ang katulad ko. Just try me. Let me prove to you that I can be your responsible lover. But you had proved enough. Kaya nga feeling ko ay hindi ko... Naudlot ang kanyang pagsasalita nang bigla siyang siniil ng marubdob na halik ni Enzo. Natigilan siya at hindi nakahuma nang magwala ang kanyang puso. Inuudyok siya na tumugon sa halik ng binata at hindi nga siya nakatiis. Lumaban siya sa halik ni Enzo. I love you, Venice. That's what I really feel for you. Bulong nito ng kapwa sila kapusin ng hininga. Tulalang nakipagtitigan si Venice sa binata. Hindi makapaniwala. At sa pagkakataong yun, ay pinalaya na niya ang matagal ng pag-ibig niya rito. Mahal din kita, Enzo. Crush na kita since college. Pero dahil magkaaway kayo ni Elton, hindi ako nagnasang makilala ka ng personal. Really? You like me too? Tumango siya. Hindi na siya nakapagsalita nang muli siya nitong halikan sa mga labi. Nabingi na rin siya dahil sa ingay ng kanyang puso. At bugso ng damdamin ay hindi siya nakapagpigil nang angkinin siya nito. Isang linggo pagkatapos ng gala at nanalo sa culinary competition si Venice, ay hindi na siya nilubayan ni Elton. Bigla itong sumulpot sa LG Hotel Sabado ng hapon. Venice, let's talk. Pigil ni Elton na nagpasan niya ito sa dining hall. Wala na tayong pag-uusapan, Elton. Ano pang kailangan mo sa akin, ha? Padaskol niyang saad. I know everything. Lahat ng effort mo para matulungan ako sa hotel. I'm sorry, I was blind. Tumawa siya ng pagak. Sa wakas natauhan ka na rin. Pero huli na, Elton. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Masaya? Akala mo lang yan dahil nariyan si Enzo. Pero hindi mo siya kilala, Venice. He was just using you against me. Tama na. Huwag ka mag-eskandalo rito. Sira na ang reputasyon mo. Huwag mong sirain pati ang kumpanyang pinaghirapan ng nanay mo. But you promised Mom to help me manage the hotel. Oo, at nagawa ko ng best ko. Ang dami ko ng hirap at sakripisyo para sa hotel nyo. Pero hindi mo man lang nakita. Umalis ka na, Elton, at pakiusap. Huwag mo na akong guluhin pa. Akmang hahawakan siya nito sa kanang braso ngunit may pumigil dito. Si Enzo. You came here just to disturb my fiancé, Mr. Morales. Do you still have dignity left after the scandal at the gala? Ani Enzo. Marahas na hinarap ni Elton ang binata. Don't celebrate, Enzo Guerrero. Hindi mo magagamit habang buhay si Venice para sa pansarili mong kapakanan. Asik ni Elton sa kalumisan. Ilang sandali namang natulala si Venice habang hinahabol ng tingin ang paalis na si Elton. Napaisip din siya tungkol sa sinabi nitong panggagamit sa kanya ni Enzo. Pero kalaunan ay nanaig ang pagmamahal at tiwala niya sa nobyo. Don't entertain Elton again, Venice. He's eaten by his guilt kaya nagiging desperado.
Ani Enzo, inakbayan na siya. Hindi ko naman gustong harapin si Elton, pero nangungulit siya rito. Gumagawa siya ng excuse para makausap ako. Next time, I won't allow him to enter the hotel. Baka mag-eskandalo siya, Enzo. Ire-report ko siya sa police. Let's go to my office. Doon na tayo mag-lunch. Sumama na lamang siya rito. Kinabukasan ng gabi ay sumama si Venice sa family house ni Enzo. Birthday kasi ng mommy nito. Nag-bake pa siya ng fruitcake para dito. Happy birthday po, tita. Bati niya sa ginang nang salubungin sila nito sa lobby ng mansyon. Thank you, Iha. I'm happy that Enzo finally brought you here. Sinabi lang niya sa akin na girlfriend ka na niya, pero hindi ka naman niya hinaharap sa amin. Ani Luna. Busy po kasi kami pareho ni Enzo sa hotel. Nag-bake po pala ako ng fruitcake niyo. Anya, inabot sa ginang ang kahon ng cake. Wow, I love fruitcake. I'm sure masarap to dahil ikaw ang nag-bake. Tara na sa kusina. Sumunod na siya sa ginang. Pumasok na rin ng bahay si Enzo kasunod ang daddy nito. Dumating na rin ang mga kapatid nito kasama ang ibang pinsan. Is she the chef you're talking about, Emma? Tanong ng gwapong lalaki kay Emma. Yes, Kuya Aiden. She's Ate Venice. Ani Emma na umupo sa tabi ni Venice. Wow, she's pretty. Bakit ba ngayon ko lang siya nakita ng personal? Lumapit pa si Aiden kay Venice at biglang hinawakan ang kanyang kanang kamay. Nagulat siya nang tapikin ni Enzo ang kamay ni Aiden. Who told you can hold my girlfriend's hand, Aiden? Angil ng binata. Nabitiwan tuloy ni Aiden ang kanyang kamay at umatras. Tumawa ito ng pagak. What a surprise! May girlfriend ka na pala? And when did you switch your desire from a hotel manager to a chef? Ani Aiden. Saan mo naman napulot ang ideya na gusto ka ng hotel manager? Back in college, may gusto kang HM student. What happened to her? Napatitig si Venice kay Enzo na kunad noon tumitig kay Aiden. Sa halip na sumagot ay itinaboy ni Enzo ang pinsan. Ignore my naughty cousin, Venice. He's jealous of me because I have a great chef girlfriend, while he still can't find one for himself. Obsessed kasi siya sa babaeng magaling magluto. Ani Enzo nang ibalik nito ang atensyon sa kanya. Napangiti siya. Si Aiden palang tinutukoy ni Emma na pinsan niyo na gusto niyang ipakilala sa akin. Gusto raw kasi ni Aiden magkaroon ng girlfriend o asawa na magaling magluto. Anya. That's right. Mabuti na lang, sinagot mo na ako kaya akin ka na. Teka, kailan kita sinagot ha? Napalis ang ngiti ni Enzo at tumitig sa kanya. Since the night we spent together in my condo, I assume you were officially accepting me as your lover. Natawa siya. Sinusubok lang talaga niya si Enzo pero ang totoo ay nag-assume na rin siya na nobyo niya ito. Joke lang. Kahit wala tayong formal na usapan tungkol sa relasyon natin, iniisip ko na boyfriend na talaga kita. Bawi niya. Humiti na ulit ang binata. Banayad nitong pinisil ang kanyang baywang. Tinakot mo naman ako, darling. Proud pa naman ako na pinagkalat sa pamilya ko na nobya na kita. Kaya pala biglang sister-in-law na ang tawag sa akin ni Emma. See? My family really loves you. Malapad siyang umiti at isa-isang tiningnan ang bawat miyembro ng pamilya ni Enzo. Nakatagpo rin siya ng bagong pamilya. Salamat sa araw-araw, Enzo. Hindi mo lang ako isinalba sa balungkot kong buhay. Binigyan mo pa ako ng bagong pamilya. Anya habang nakatitig sa gwapong mukha ng binata. You don't need to thank me, Venice. All of my efforts are for the foundation of my love for you. Para mas mahalin mo ako at pagkatiwalaan. And you succeeded, Enzo. Lumalalim pa ang pagmamahal ko sa'yo. Talaga? Mariin siyang tumango. Humagikik siya nang nakawan siya ni Enzo ng halik sa mga labi. Tumikim tuloy ang mommy nito. Nakita ko yun, anak, ha? Ani Luna. Sabay pa silang tumawa ng binata. Linggo ng tanghali ay late na nakapag-lunch si Venice dahil sa dami ng order sa restaurant. Pabalik-balik sa kusina si Enzo para yayain siyang kumain, pero hindi niya pinansin. Nauna nang kumain ang binata. Chef, magpahinga na muna kayo. Kami na bahala sa parating na order. Ani Chef Imar. Salamat Imar, lalabas muna ako. Anya at nagtanggal ng apron. Konti lang ang nakain niya dahil nalula na siya sa dami ng pagkaing niluluto niya. Patungo na siya sa lobby ng hotel nang napansin niya sina Elton at Diana na magkasunod pumasok. Pero sa kanya nabaling ang atensyon ni Elton. Venice, I'm happy to see you again. Ilang araw akong pabalik-balik dito pero hindi ako pinapapasok ng gwardya.
Sumali silang ako kasi hinabol ko si Diana. Anito, nakangiti pa. Wala akong intensyong makita ka ulit, Elton. Busy ako kaya umalis ka na. Anya, iiwasan sana niya ang lalaki ngunit pinigil siya nito sa kanang braso. Wait, I have something important to tell you. Hinarap niya itong muli pero iniwaksi niya ang kamay nito. Wala na akong gustong marinig mula sa iyo, Elton. But you need to listen. Nakipag-break na sa akin si Diana. At ano naman nagpakaalam ko sa breakup niyo? Totoo ang sinabi ko noon na ginagamit ka lang ni Enzo para makapaghiganti sa akin. Alam niya ang status ko sa buhay, kaya ginagamit din niya yon para pabagsakin ako. Tinatarget din niya ang kumpanya ko. Anong ibig mong sabihin? Enzo doesn't love you, Venice. He hates me because he hasn't been able to get the woman he wants since college. Natigilan siya nang maalala na may narinig siya mula kay Emma at kay Aiden na may babaeng gusto si Enzo noong college. Kaklase ni Enzo si Elton noong college kaya maaaring marami itong alam na sikreto. Diretsahin mo na lang ako, Elton. May iritasyong Anya. Enzo hates me because of Diana. Ang adoptive parents ni Diana ay close friends ng mami ni Enzo. They know each other since kids. At sinabi ni Diana sa akin na gusto siya ni Enzo. Pero nung college, nagalit si Enzo kasi mas pinili ako ni Diana. And now Enzo can't move on. He used you to take me down. Hindi ko ba nagtataka kung bakit ikaw ang isinalang niya sa culinary competition? Kasi alam niya ang kakayahan mo. At alam niya na magiging kahinaan kita. At once bumagsak ako at ang kumpanya ko, mapipilitan si Diana na iwan ako at piliin siya. Nagtagumpay siya. Now Diana left me for Enzo. Kaya ako hinabol si Diana ay para pigilan siya. Nawindang siya at biglang nilukob ng hindi mawaring kirot ang kanyang puso. Iniwan na niya si Elton at patakbong lumulan sa elevator. Nagtungo siya sa opisina ng CEO. At pagdating sa opisina ni Enzo, ay diretso ang kanyang pasok. Ngunit naabutan niya si Diana na nakayakap kay Enzo. Umiiyak. Inaamin ko na maling desisyon ko, Enzo. Tama ang sinabi mo na hindi kami bagay ni Elton. Humihikbing ani Diana. You made your choice, Diana. And since you chose Elton, I stopped doing anything to protect you. Ani Enzo na tuluyang sumugat sa puso ni Venice. Iginiit niya na tama si Elton. Si Diana nga ang totoong dahilan ng alitan ng dalawa at isa lamang siyang kasangkapan upang maideklara ang tunay na panalo. So tama si Elton. I'm just a pawn to you, Enzo. Apila niya na umagaw sa atensyon ni Enzo. Marahas na itinulak ng binata si Diana. Venice? Gilalas nitong bulalas. Dapat pala naniwala kaagad ako noon kay Elton. Hindi na sana ako nagpakatanga at nagpalinlang sa matatamis mong salita. Lumuluhan ang saad niya. Nilapitan siya ni Enzo, ngunit itinulak niya ito sa dibdib. Venice, it's not what it looks like. Anito sabay sampal sa pisngi nito. Wala ka rin palang pinagkaiba kay Elton. Manggagamit. Dapat pala talaga, hindi na ako naniwala na may lalaking responsable. I will resign and we're done. Anya sabay bira ng talikod. Tumakbo na siya palabas ng opisina at dagling lumulan ng elevator. Doon ay hindi niya napigil ang kanyang hagulgol. Nang makuha ni Venice ang kanyang bag sa locker room, ay kaagad siyang umuwi. Pero pagdating niya sa condo unit ay naabutan niya ang ina ni Enzo na palapit sa kanyang unit. Venice, iha, why are you crying? Nag-aalalang tanong ng ginang at dagli siyang niyakap. Aalis na po ako sa hotel, tita. Lumuluhang sumbong niya. But why? Nag-away ba kayo ni Enzo? Niloko po ako ni Enzo. Paanong niloko ka niya? Ginamit lang niya ako para makapaghiganti sa dati kong asawa. Pero ang totoo si Diana ang babaeng dahilan kung bakit gusto niyang pabagsakin si Elton. What? Si Diana nakababata niya? Opo, matagal na pala siyang gusto ni Enzo. Pero mas pinili ni Diana si Elton kaya nagalit siya. I didn't know Enzo had feelings for Diana. He cares for her because Diana's adoptive father once saved him from drowning in the pool. Enzo never told me about the woman he likes, except for the one he admired in college. Natitigilang tumitig siya sa naguguluhang mukha ng ginang. Hindi po ba si Diana ang babaeng tinutukoy ni Enzo? Magkaklase sila nung college. Oo, pero sabi ni Enzo mas bata raw sa kanyang babae. At kaya hindi niya maligawan ay dahil kaaway niya ang kuya ng babae. Ho?
Hindi na siya ulit nakaimik nang mamataan niya si Enzo na patakbong patungo sa kanila. Enzo, you're finally here. Talk to Venice, iho. Don't let her hate you for no reason. I will not spare you once she's gone. Palatak ni Luna sa anak. Lumapit naman si Enzo kay Venice. Hinahapo pa. Venice, you misunderstood my situation with Diana. Mali ang mga sinabi sa'yo ni Elton. Of course, he will do anything to destroy us. Pero nakita ko kayo ni Diana. Paano mo nasabing misunderstanding lang yun? Diana came to me to apologize at na-misunderstood din niya ang pinapakita kong care sa kanya since mga bata kami. Tumatanaw lang ako ng utang na loob sa adoptive father niya na nagligtas sa akin nung nalulunod ako. At bago mamatay ang tatay ni Diana, ibinili niya sa akin si Diana. I promised to protect her. At kaya nagalit ako kasi pinili niya si Elton na alam kong babaero. Akala rin ni Elton ay si Diana lang ang dahilan kung bakit mainit ang dugo ko sa kanya. Actually, since Diana chose Elton, nawalan na ako ng pakialam. I just cared for the woman who suffers in Elton's arms. At ikaw yun, Venice. Ikaw ang babaeng gusto ko since college. Nahihiya lang akong aminin yun sa'yo kasi ang torpe ko noon at duwag. Nagatungan ng galit ko kay Elton nung nalaman ko na may relasyon pa rin sila ni Diana kahit nakasal na kayo. I thought I could move on after I heard Elton married you. But I still can't forget you. Kaya nung nalaman ko na hiwalay na kayo ni Elton, I strike back and win your attention. Lumuluhang paliwanag ni Enzo. Ilang sandaling natulala si Venice habang pinoproseso ng kanyang isip ang mga sinabi ni Enzo. Unti-unti ay naglalaho ang galit niya rito. Totoo ba yan, Enzo? Have you loved me since college? Hindi makapaniwala niyang undag. Yes, Venice. Isn't it obvious that I'm madly in love with you? Everything I did for you was my strategy to make you love me back. And I'm so happy when you admitted you had a crush on me back then. I never had special feelings for Diana. Inis ang nararamdaman ko sa kanya simula nang nalaman ko na pinagtataksilan kanila ni Elton. I cut off all my connections to her and told her adoptive mother to stop asking my parents for an arranged marriage. I only love one woman. It's you. What about me and your sister, Enzo? Don't you love us? Apilan naman ni Luna na nakapamaywang pa. Biglang natawa si Venice at tuluyan ding napawi ang kanyang hinampo. Of course I love you and my sister, Mom. Pero iba si Venice. She's the woman I want to spend my whole life with. Ani Enzo, hinarap din ang ina. O siya, suyuin mo pa si Venice at huwag kang titigil hanggat hindi siya nag-I-do. Napailing ang binata at muling hinarap si Venice. Hinawakan na nito ang mga kamay niya. Venice, please don't leave me. I don't want to wait for you to be mine again. I hate seeing you crying and hurt because of me. Samo nito. Sorry, naunahan ako ng sakit kanina at akala ko'y talagang hindi ako ang mahal mo. Ayoko na ulit maranasan ng mabaliwala at magamit ng lalaki, Enzo. No, I won't let that happen again. Hurting you means hurting myself triple. And to prove my loyalty and love to you, I will beg you to marry me. Please say yes, darling. Anito at biglang lumuhod. Wala ka namang singsing, anak. Singit muli ni Luna. Later na ang singsing, Mom. Hiramin mo muna tong sakin. Hinabad ni Luna ang wedding ring nito at ibinigay kay Enzo. Kinuha naman yun ng binata at inilahad sa harapan ni Venice. See? Even my mom is eager to have you as her daughter-in-law. Please marry me, Venice. Naluluha pero napangiti siya. Tuwang-tuwa siya sa mag-ina. Kalaunan ay tumango rin siya. Yes, Enzo. Magpapakasal ako sa'yo. Tugon niya. Dagli itong tumayo at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Kumasya naman yun. Pagkawan ay sabik nitong siniil ng halik ang kanyang mga labi na kanya ring tinugon. Wala nang urungan to, Venice. I will settle your wedding as soon as possible. Ani Luna na mas excited pa sa kanila. Salamat po, tita. Pero wag po tayong magmadali. Wait, you should start calling me mommy now, iha. Anang Ginang. Sige po, mommy. Pagkawan ay nilapitan siya ng ginang at niyakap. Thank you for accepting my son, Venice. I'm more than happy for you too. Bigyan niyo kaagad ako ng apo, ha? Natawa siya. Mom, I just proposed to Venice. Huwag naman kayo manghingi kaagad ng apo. Angal ni Enzo. At least, huwag niyong paabutin ng taon. Oo na. Akin na muna ang fiancé ko. Hinila siya ni Enzo sa kanang braso at muling hinalikan sa mga labi.
Thank you, Venice. I finally got the woman I wanted for years. Bulong nito sa pagitan ng halik. Salamat din sa guide mo para mahalin kita, Enzo. Ang lalaking una kong hinangaan at pinangarap. Now, magiging asawa na kita. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya, darling. Anya. And I won't stop making things that make you happier, darling. Muli siyang yumakap dito. Payapa na rin ang tibok ng kanyang puso. Dahil gusto ni Venice ng pinaghandaang kasal, after 6 months na sila nagpakasal ni Enzo sa simbahan. Hindi rin nila akalain na magbubunga ang unang gabing pinagsaluhan nila. Natupad ang hiling ni Luna na apo sa lalong madaling panahon. Lalo pang sumaya ang pagsasama nilang mag-asawa dahil kaagad silang biniyayaan ng anak na lalaki. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.